burst into flames. It burst into flames and it's falling. It's crashing. Bago pa naging hari ng himpapawid ang mga eroplano, noon ay may mas malaking sasakyang minsang pinaniwalaang magiging kinabukasan ng long distance travel at tinawag itong airship. Hindi ito lumilipad dahil sa malalaking pakpak. Sa halip ay umaangat ito dahil sa napakalaking gas cells na puno ng hydrogen o helium. Mga gas ito na mas magaan kaysa hangin. Kapag sapat ang dami ng lifting gas, kayang-kaya nitong buhatin ng metal frame, engines, fuel crew, pasahero at kargamento. May propeller at control surfaces din ito kaya hindi ito basta-basta tinatangay ng hangin tulad ng ordinaryong balloon. Ang pinakasikat na uri nito ay ang Zeppelin. Ipinangalan ito kay Count Ferdinand von Zeppelin, isang dating German military officer na naniniwalang posible ang isang malaking airship na may matigas na internal frame. Hindi siya ang unang taong gumawa ng dirigible o controllable airship, pero siya ang nagpaunlad sa rigid design na naging simbolo ng air travel noong early 20th century. Noong July 2, 1900, lumipad ang kanyang unang Zeppelin na tinawag na LZ-1 sa ibabaw ng Lake Constance sa Germany. Tumagal lamang ng humigit kumulang 18 minutes ang unang flight. Nagkaroon din ito ng problema sa control at equipment, pero napatunayan nitong kayang lumipad ang isang napakalaking sasakyang may rigid metal frame. Malaki ang pagkakaiba nito sa isang blimp. Ang blimp kasi ay walang matigas na frame sa loob. Ang pressure ng gas lang ang nagpapanatili sa hugis nito. Ang Zeppelin naman ay may skeleton na binubuo ng mahahabang metal beam at malalaking rings. Kaya kahit hindi puno ang mga gas cell, nananatili ang hugis ng katawan nito. Sa loob ng frame nito ay maraming magkakahiwalay na gas cell. Kaya naman, kapag nagkaroon ng maliit na leak sa isang bahagi, hindi agad mawawala ang lahat ng lifting gas. Sa halip, maaari pa ring manatili ang hangin sa airship habang gumagana ang ibang cells. Sa labas naman ng frame ay may manipis na fabric covering. Hindi ito makapal na metal armor. Ang pangunahing trabaho nito ang bigyan ng maayos na hugis ang katawan at protektahan ang nasa loob laban sa hangin at panahon. Sa ilalim o gilid naman ng katawan nakalagay ang engines at propellers. Ito ang nagtutulak sa airship pasulong. Dagdag pa, gumagamit naman ito ng rudder para lumiko at elevators para itaas o ibaba ang direksyon ng paglipad. Pero hindi kayang gawin ng engines ang buong trabaho. Ang lifting gas pa rin ang nagdadala sa bigat ng airship, kaya napakahalaga ng bawat kilogram. Kailangang magaan ng frame, pader, furniture, kagamitan at personal na gamit ng mga sakay. Kapag nadagdagan ng bigat, nababawasan ng pasahero o kargamentong kayang dalhin nito. Sa mga sumunod na design, ginamit na ang Duralumin. Isa itong magaan ngunit matibay na metal alloy na pangunahing gawa sa aluminum. Dahil dito kayang gumawa ng mas mahaba at mas malaking frame nang hindi sobrang bumibigat ang sasakyan. Sa ilang Zeppelin, ginamit pa ang tinatawag na goldbeater skin. Gawa ito mula sa napakanipis na bahagi ng bituka ng baka na nililinis, pinapatuyo, pinagdudugtong at ikinakabit sa fabric. Hindi ito simpleng buong bituka na isinabit sa loob. Pinoproseso pa ito bilang manipis na membrane dahil magaan ito at mahusay, humarang sa pagtagas ng gas. Napakaraming piraso ang kailangan para mabuo ang malalaking gas cells ng isang airship. Ngayon, habang lumalaki ang Zeppelin, mas nagiging komplikado rin ang operasyon nito. Kailangang bantayan ng crew ang pressure ng gas, dami ng fuel at tubig, direksyon ng hangin, temperature at balance ng airship. Dahil kapag uminit ang hydrogen, lumalaki ito at mas lumalakas ang pag-angat. Kapag lumamig naman, kumikipot ito at nababawasan ang pag-angat. May dala ring tubig o ibang pabigat ang airship. Kapag gusto nitong tumaas, naglalabas ito ng kaunting pabigat. Kapag gusto namang bumaba, inaayos ng crew ang gas at direksyon ng flight. Mahirap ding ilapag ang Zeppelin dahil napakalaki nito. Maraming ground crew ang humahawak sa mga lubid para hindi ito tangayin ng hangin. Kapag malakas ang hangin, pwedeng itulak palayo ang buong airship kahit mahusay ang piloto. Pero patuloy pa ring umunlad ang teknolohiya. Noong 1909, itinatag sa Germany ang DELAG. Ito ang kinikilalang unang airline na regular na nagdala ng mga pasahero gamit ang aircraft. Pero bago magsimula ang First World War, nakagawa pa ang mga Zeppelin ng mahigit 1,500 flights at nakapagdala ng libo-libong pasahero. Karamihan sa mga biyahe ay nasa Europe. Hindi pa sila regular na tumatawid sa Atlantic noon. Ginamit ang mga flight para patunayang pwedeng maging totoong paraan ng transportasyon ang paglalakbay sa himpapawid. Pagkatapos ng digmaan, mas lumaki pa ang plano para sa mga airship. Noong 1928 naman, nagsimulang lumipad na ang LZ-127 Graf Zeppelin.
Ito ang naging isa sa pinakamatagumpay na rigid airship sa kasaysayan. Noong 1929 umikot ito sa mundo. Dumaan ito sa Europe, Asia, Pacific Ocean, United States at Atlantic bago matapos ang biyahe. Kasama sa ruta nito ang Friedrichshafen, Tokyo, Los Angeles at Lakehurst sa New Jersey. Umabot ng humigit kumulang 21 days ang buong trip kasama ang mga paghinto. Ang oras na aktual itong nasa himpapawid ay halos 12 and a half days. Hindi ito ordinaryong demonstration flight. Malaking international event ito na sinundan ng mga newspaper at radio station. Sa bawat paghinto, dinarayo ng maraming tao ang airship dahil wala pang ibang aircraft na kasing laki at kayang bumiyahe ng ganoon kalayo. Ipinakita ng Graf Zeppelin na kayang tumawid ng airship sa malalawak na karagatan at kontinente. Maari itong manatili sa himpapawid ng maraming araw. Hindi rin kailangan ng mahabang runway dahil hindi ito umaasa sa mabilis na takbo para umangat. Mas mabagal ito kaysa airplane pero mas mabilis kaysa ocean liner. At kumpara sa barko, walang malakas na pag-alon o seasickness habang tumatawid sa Atlantic. May sleeping cabin, dining area, lounge at malalaking bintana rin ang mga pasahero. Nakakain sila ng mainit na pagkain habang nakikita sa ibaba ang dagat, bundok, lungsod at ulap. Pero hindi kasing lawak ng hotel ang loob. Limitado pa rin ang espasyo dahil kailangang magaan ang lahat. Maliit ang mga cabin, manipis ang mga pader, at simple ang karamihan sa furniture. Maging ang piano na inilagay sa Graf Zeppelin ay special na ginawang magaan. Hindi rin pare-pareho ang comfort sa bawat airship. Sa ilang biyahe, maaring malamig sa loob dahil mahirap maglagay ng mabigat na heating system. Malakas din ang tunog at vibration mula sa engines. At dahil mabagal ang airship, mas matagal itong nakabilad sa pagbabago ng panahon. Gayunman para sa mayayamang pasahero noong 1920s at 1930s, kakaiba ang experience. Hindi sila nakasiksik sa maliit na cabin ng early airplane. Maari silang tumayo, kumain sa mesa, maglakad sa passenger area at panoorin ang mundo mula sa mataas na bintana. Napakamahal din ng tiket kaya iilan lamang ang may kakayahang sumakay. Hindi ito mass transportation. Isa itong luxury service para sa mga negosyante, opisyal, sikat na personalidad at mayayamang traveler. Ginamit din ng Germany ang tagumpay ng Zeppelin bilang pagpapakita ng kanilang engineering at national pride. Sa paningin ng publiko, ang malaking airship ay patunay na kaya ng gawing regular na ruta, ang dating imposibleng paglalakbay sa himpapawid. Pero habang lumalaki ang mga airship, lumalaki rin ang mga problemang kailangang kontrolin. Napakalawak ng kanilang katawan. Malaki ang epekto ng hangin sa direksyon nito. Mabagal silang umiwas sa masamang panahon. At sa loob ng kanilang manipis na covering ay milyon-milyong cubic feet ng lifting gas. Sa Germany, hydrogen ang karaniwang ginagamit dahil marami ito, mura, at nagbibigay ng mas malakas na lift kaysa helium. Pero napakadaling magliyab ng hydrogen. Hindi ito automatikong nasusunog habang nasa gas cell. Kailangan muna itong humalo sa oxygen at magkaroon ng ignition source. Pero kapag nagkaroon ng leak, apoy o electrical spark, pwedeng kumalat ang sunog ng napakabilis. Kaya mahigpit ang safety rules sa loob. Kontrolado ang paggamit ng apoy, special ang kitchen equipment. At kailangang bantayan ang electrical system, engines, at posibleng pagtagas ng gas. Sa kabila nito, patuloy na lumaki ang tiwala ng publiko sa Zeppelin. Marami ang naniwalang ito na ang magiging pangunahing sasakyan para sa long distance travel. May sapat itong range para tumawid sa karagatan. May espasyo para sa mga pasahero at hindi nito kailangan ng malalaking runway na kailangan ng mas mabibigat na airplane. Pero habang pinapaganda ang passenger cabin at pinahahaba ang mga ruta, mabilis din namang umuunlad ang fixed-wing aircraft. Palakas ng palakas ang airplane engines. Dumarami ang ligtas na airport at bumibilis ang biyahe taon-taon. Hindi pa malinaw noon kung alin sa dalawang teknolohiya ang mananalo. Ang airplane ay mas maliit, mas mabilis at mas madaling paramihin. Ang airship naman ay mas maluwag, kayang manatili sa himpapawid ng matagal at may napakalaking potensyal para sa long distance travel. Sa loob ng ilang taon tila may puwang para sa dalawa. Pero ang pinakamalaking pagsubok sa Zeppelin ay hindi ang comfort o bilis. Ito ay kung gaano katagal mapapanatiling ligtas sa himpapawid ang isang napakalaking sasakyang umaasa sa flammable gas at napakanipis na structure. Sa airship, maliit at simple ang mga cabin. May bunk bed, maliit na wash basin, shelf at manipis na fabric wall. Dahil manipis ang pagitan ng mga kwarto, madaling marinig ang boses at galaw ng katabing pasahero. Ginawang magaan ang halos lahat ng gamit. Aluminum ang ginamit sa maraming kama, upuan, pinto at furniture dahil bawat dagdag na timbang ay nakakaapekto sa kayang dalhin ng airship.
Mas maluwag ang dining room at lounge. May mahahabang bintana sa gilid kung saan maaring panoorin ng mga pasahero ang dagat, lungsod at lupang dinaraanan nila. Mahigpit na ipinagbabawal ang bukas na apoy dahil hydrogen ng lifting gas ng Hindenburg. Bago sumakay, kinukuha ang posporo at lighter ng mga pasahero. Pero may smoking room sa loob. Iwalay ito sa ibang bahagi ng airship at may double door airlock. Mas mataas ang air pressure sa silid para hindi madaling makapasok ang hydrogen. Isang electric lighter lamang ang pwedeng gamitin at nakapirmi ito sa loob. Sa kabila nito, habang ginagamit ang German airships sa luxury travel, ginamit naman ng military ang airship para sa patrol at reconnaissance. Kayang manatili ng airship sa himpapawid ng matagal, kaya pwede itong maghanap ng barko, submarine at galaw ng kalaban sa malawak na dagat. Pero hindi ito invisible. Napakalaki at mabagal ang airship kaya madali itong makita sa langit. Sa United States, gumawa ang Navy ng airship na may dalang maliliit na airplane. Tinawag ang mga ito na USS Akron at USS Macon. May mga Sparrowhawk airplane sa loob ng airship. Kapag kailangan ibinababa ang mga ito gamit ang espesyal na sabitan. Kapag bumabalik, inilalapit ng piloto ang airplane sa ilalim ng airship at muling isinasabit habang parehong lumilipad. Ginamit ang maliliit na airplane para maghanap ng kalaban sa mas malawak na lugar at bantayan ng airship. Pero parehong bumagsak ang Akron at Macon. Helium kasi ang gamit nila kaya hindi sunog ang dahilan ng pagbagsak. Nasira sila dahil sa malakas na bagyo at problema sa katawan ng airship. Ipinakita nito na kahit ligtas sa apoy ang helium, delikado pa rin ang airship kapag napakalaki at tinamaan ng matinding panahon. Mas ligtas ang helium kaysa hydrogen dahil hindi ito nasusunog. Pero noong 1920s at 1930s, Estados Unidos lamang ang may malaking industrial supply nito. Itinuring ng American government ang helium bilang strategic military resource at mahigpit ang export dahil hindi makakuha ng sapat na helium ang Germany. Hydrogen ang ginamit sa kanilang Zeppelin. Mas mura ito at mas malakas ang lift pero madaling magliyab kapag tumagas, humalo sa oxygen at tinamaan ng spark o apoy. Noong Oktubre 5, 1930, bumagsak ang British airship na R101 sa Northern France. May problema ang design nito, kulang ang testing, at masama ang panahon nang umalis ito patungong India. Habang lumilipad sa malakas na ulan at hangin, bumaba ito at tumama sa burol malapit sa Beauvais. Pagkatapos ng impact, nagliyab ang hydrogen. Sa 54 na sakay, 48 ang namatay. Dahil dito, itinigil ng Britain ang malaking rigid airship program nito. Pero nagpatuloy pa rin ang Germany. Naniniwala ang kanilang mga engineer na hindi hydrogen lamang ang dahilan ng disaster. Para sa kanila, mas malaking problema ang maling design, kulang na testing at masamang desisyon. Sa loob ng ilang taon, patuloy na ligtas na tumawid sa Atlantic ang mga German Zeppelin. Pero nanatili ang pangunahing panganib. Napakalaking sasakyan ang kanilang pinapalipad at milyon-milyong cubic feet ng hydrogen ang nasa loob nito. Isang leak at isang spark lamang ang kailangan para mawala ang tiwala ng buong mundo sa airship. Noong Mayo 6, 1937, naghahanda ng lumapag ang Hindenburg sa Lakehurst, New Jersey. Galing ito sa Germany at katatapos lamang tumawid sa Atlantic. May 77 pasahero at crew sa loob. Naantala ang pasahero at crew sa loob. Naantala ang landing dahil sa masamang panahon. Nang humupa ang thunderstorm, lumapit ang airship sa mooring mast at ibinaba ang mga landing rope. Ilang sandali lang ang lumipas, biglang nagliyab ang likurang bahagi nito. Mabilis na kumalat ang apoy dahil may hydrogen sa loob ng gas cells. Bumagsak ang buong airship sa lupa sa loob lamang ng humigit kumulang 32 seconds. 35 ang namatay sa loob at may isang ground crew member na nasawi. Pero 62 sa mga sakay ang nakaligtas. Nakalabas ang ilan sa mga bintana at pintuan habang papalapit sa lupa ang nasusunog na katawan. Ang iba ay tumalon ng mababa na ang passenger deck. Hindi pa rin lubos na tiyak ang unang pinagmulan ng sunog. Isa sa pinakatinatanggap na paliwanag ay may tumagas na hydrogen at sinindihan ito ng electrical spark habang basa at may thunderstorm ang paligid. Malaki ang epekto ng disaster dahil nakunan ito ng kamera. Naroon din ang radio reporter na si Herbert Morrison. Nagre-record siya ng report tungkol sa pagdating ng Hindenburg nang makita niyang nagliyab ito. Hindi live na na-broadcast ang kanyang boses. Inere ang recording pagkatapos ng disaster. Pero dahil sa takot at lungkot sa kanyang pagsasalita, mas naramdaman ng publiko ang nangyari. Pinagsama ang recording at newsreel footage. Sa mga sinehan at radio station, nakita at narinig ng milyon-milyong tao kung paano nasunog ang dating simbolo ng luxury air travel. Dito tuluyang nawala ang tiwala ng maraming pasahero sa hydrogen airships.
Itinigil ng Germany ang regular na passenger service ng natitirang Zeppelin. Hindi na rin natuloy ang paggamit ng bagong Graf Zeppelin II bilang commercial airship. Pero hindi lamang Hindenburg ang dahilan kung bakit nawala ang malalaking airship. Bago pa ang disaster, napakamahal na ng kanilang operasyon. Kailangan nila ng napakalaking hangar, mooring mast, maraming ground crew at malawak na lugar para sa landing. Mahirap din silang gamitin kapag malakas ang hangin. Dahil napakalaki ng kanilang katawan, madaling maitulak ng storm at crosswind. Kaunti lamang ang kanilang kayang isakay kumpara sa laki at gastos ng buong sasakyan. Samantala patuloy na bumibilis at lumalaki ang airplane. Mas mabilis itong gawin, mas madaling ilapag at hindi nangangailangan ng daan-daang tao para lamang hawakan sa lupa. Mas marami ring airplane ang maaaring gamitin sa iba't ibang ruta. Kapag nasira ang isa, hindi titigil ang buong serbisyo. Walang matibay na ebidensyang isang lihim na grupo ng airplane companies ang sadyang nagpabagsak sa airship industry. Mas simple ang dahilan, mas praktikal ang airplane. Sa Second World War, napakalaking pera ang inilagay ng mga government sa paggawa ng engines, transport aircraft, bomber, fighter, airport at runway. Kailangan ng military ang bilis at kakayahang umiwas sa kalaban. Hindi iyon kayang ibigay ng malaki at mabagal na rigid airship. Pagkatapos ng digmaan, handa na ang mga airplane para sa malalayong passenger route. Mas mabilis ang biyahe, mas marami ang pasaherong kayang dalhin, at may mga airport na sa maraming bahagi ng mundo. Hindi na kayang tapatan ng airship ang ganitong system. May gamit pa rin ng mas maliliit na blimp para sa advertising, surveillance, patrol at special missions. May mga modernong proyekto rin para sa cargo at long endurance flight. Pero hindi na bumalik ang panahon ng malalaking passenger Zeppelin. Hindi sila nawala dahil wala silang silbi. Natalo sila ng kombinasyon ng mataas na gastos, mabagal na biyahe, masamang panahon, sunod-sunod na disaster at mabilis na pag-unlad ng airplane. Ang Hindenburg ang pinakatumatak na larawan ng kanilang pagbagsak. Pero ang tunay na katapusan ng airship ay nang dumating ang mas mabilis, mas mura at mas madaling gamitin na paraan ng paglipad. Noong March 1940, iniutos ng German government ang pagbaklas sa huling dalawang malaking Zeppelin, ang LZ-127 Graf Zeppelin at LZ-130 Graf Zeppelin II. Hindi na sila lumilipad bilang passenger airship. Nakatigil lamang sila sa malalaking hangar sa Frankfurt habang lumalawak ang Second World War. Pinutol ang kanilang duralumin frame, inalis ang engines at pinaghiwa-hiwalay ang ibang bahagi. Ginamit muli ang mahahalagang metal para sa war production. Kasama ring winasak ang mga hangar na dating tahanan ng pinakamalalaking airship ng Germany. Hindi maliit na sasakyan ang nawala. Ang Graf Zeppelin ang isa sa pinakamatagumpay na airship sa kasaysayan. Nakapaglakbay ito sa iba't ibang kontinent, nakatawid sa Atlantic ng maraming beses, at nakapagsagawa ng research flight sa Arctic. Pero pagsapit ng digmaan, wala nang sapat na dahilan para panatilihin ito. Napakalaki ng airship para maitago sa kalaban. Kailangan nito ng malaking hangar, maraming crew at maingat na operasyon bago makaalis o makalapag. Hindi rin ito kayang sumabay sa bilis ng military airplane. Kapag nakita sa himpapawid, madali itong habulin at barilin. Ang LZ-130 Graf Zeppelin II ay ginawa sana bilang susunod na malaking passenger airship ng Germany. Pero hindi ito nakapagsimula ng regular na commercial service. Ginamit ito sa test flights, public demonstration at ilang misyon bago tuluyang itigil ang operasyon noong 1939. Nang simulan ng pagbaklas, tapos na ang panahon ng rigid passenger airship. Nawala rin ang buong system na kailangan para suportahan ito. Wala nang malaking fleet, wala nang regular na ruta, wala nang maraming station na may trained ground crew, at wala nang kumpanyang handang gumastos ng napakalaki para sa sasakyang natalo na ng airplane sa bilis at gastos. Pero hindi tuluyang nawala ang airship. Patuloy na ginamit ang mas maliliit na blimp sa advertising, television coverage, coastal patrol, surveillance at scientific observation. Mas simple ang blimp kaysa lumang Zeppelin. Wala itong malaking rigid frame sa loob, kaya mas mura itong gawin at gamitin. Hindi nito kayang dalhin ng napakaraming pasahero o kargo. Pero kaya nitong manatili sa isang lugar ng matagal, lumipad ng mabagal, at magbigay ng malinaw na view mula sa himpapawid. Yan ang kakayahang muling pinag-aaralan ng mga modernong kumpanya. Hindi na nila sinusubukang ibalik ang airship bilang kapalit ng passenger jet. Walang airship na kayang tapatan ng mabilis na biyahe ng modernong airplane sa pagitan ng malalayong lungsod. Sa halip, hinahanap nila ang mga trabahong mahirap gawin ng ibang sasakyan. Isa sa mga bagong proyekto ang Pathfinder 1 ng LTA Research sa United States.
Isa itong modernong rigid airship na gumagamit ng helium, electric motors, computer-controlled systems, at magagaan na materyales. Hindi ito simpleng kopya ng lumang Zeppelin. May electric thrusters ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kayang baguhin ng mga propeller ang direksyon ng kanilang tulak para tumulong sa pagliko, pag-angat, pagbaba, at paghawak ng posisyon. Gumagamit din ito ng sensors at computer upang bantayan ang balance, hangin, direksyon, at galaw ng buong airship. Noong Oktubre 2024, nagsagawa ang Pathfinder 1 ng unang untethered outdoor flight nito sa Moffett Federal Airfield sa California. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ang mga test upang makalipad ito ng mas malayo, mas matagal, at sa iba't ibang kondisyon. Hanggang ngayon, proof of concept pa rin ito at hindi pa regular na cargo o passenger vehicle. Layunin ng LTA research na gamitin ang teknolohiya sa transportasyon at humanitarian missions. Kapag may malakas na lindol, bagyo o baha, madalas nasisira ang mga kalsada, tulay, runway at port. Dito maaaring maging kapaki-pakinabang ang airship. Hindi nito kailangan ng mahabang runway para manatili sa himpapawid. Maaari itong magdala ng communication equipment, medical supply, pagkain, tubig at emergency team sa lugar na mahirap puntahan. Pero kailangan muna nitong mapatunayang ligtas sa totoong operasyon. Hindi sapat na kaya nitong lumipad sa magandang panahon. Kailangan nitong kayanin ng pagbabago ng hangin, ulan, mahabang misyon at paulit-ulit na paggamit ng hindi nagkakaroon ng seryosong problema. Sa France, mas malaking cargo airship naman ang ginagawa ng Flying Whales. Tinatawag itong LCA-60T. Ang pangunahing target nito ay magdala ng cargo na umaabot sa 60 tons. Hindi nito kailangang ilapag ang buong katawan para kumuha o magbaba ng kargamento. Maaari itong manatili sa himpapawid habang ibinababa ang cable at lifting system. Parang flying crane ang magiging trabaho nito. Maaari nitong kunin ang mahahabang wind turbine blade mula sa isang factory at dalhin ito sa bundok. Maaari rin itong maghatid ng construction materials, mobile hospital, malaking generator, timber o heavy equipment sa lugar na walang maayos na kalsada. Mahalaga ito dahil may mga cargo na hindi mabubuhat ng helicopter at mahirap isakay sa truck. May mga wind turbine blade na sobrang haba, kaya kailangang palawakin ang kalsada, alisin ng poste, isara ang trapiko o putulin ng mga puno bago ito maihatid. Kapag gumana ang LCA-60T, maaari nitong lampasan ng mga hadlang na yon sa pamamagitan ng paglipad diretso sa destinasyon. Noong Oktubre 2025, iniulat ng Flying Whales na nasubukan na nito ang Distributed Electric Propulsion System para sa airship. Plano ng kumpanya na simulan ng assembly ng unang unit sa 2027, sundan ng flight at certification tests at targetin ang commercial operation sa 2029. Malaki ang pangako ng proyekto pero marami pa itong kailangang patunayan. Kapag nagbaba ang airship ng 60-ton cargo, biglang nababawasan ang bigat nito. Kung walang mabilis na pangkontrol, maaari itong umangat ng sobra. Kaya kailangang sabay-sabay gumana ang thrusters, ballast system, cable at computer control upang manatiling steady ang airship. Mahirap din itong gamitin kapag pabago-bago ang hangin. Napakalaki ng gilid ng airship. Kapag tinamaan ng malakas na crosswind, parang malaking layag ang buong katawan nito. Kailangang kayanin ng motors na pigilan ang pagtabingi at paglayo habang may mabigat na cargo na nakasabit sa ilalim. May isa pang modernong proyekto sa United Kingdom na tinatawag na Airlander 10. Hybrid aircraft ito dahil hindi lamang helium ang nagbibigay ng lift. Tumutulong din ang hugis ng katawan at engines habang lumilipad. Dinisenyo ito para sa regional passenger travel, cargo, tourism, surveillance at military missions. Ayon sa developer nito, maaari itong magdala ng mahigit 100 passengers o humigit kumulang 10 tons na cargo. Maaari rin itong manatili sa himpapawid ng ilang araw para sa surveillance at communication missions. Nagsimula na ang formal certification process nito sa UK Civil Aviation Authority. Pero kailangan pa rin nitong matapos ang malawak na testing bago ito makapagdala ng regular na pasahero. Hindi lamang cargo ang posibleng gamit ng ganitong aircraft. Maaari itong magbantay sa dagat ng matagal. Pwede itong maghanap ng illegal fishing vessel, oil spill, nawawalang barko o taong nangangailangan ng rescue. Maaari rin itong magsilbing pansamantalang communication station sa himpapawid. Kapag nasira ang cell tower pagkatapos ng disaster, pwedeng magdala ang airship ng antena at manatili sa isang lugar ng mas matagal kaysa ordinaryong helicopter. Kapaki-pakinabang din ito sa scientific research dahil mabagal ang flight at mahaba ang endurance, maaring gamitin ng airship sa pag-aaral ng kagubatan, wildlife,
glacier, atmosphere at pagbabago sa klima. Mas kaunti rin ang ingay nito kumpara sa helicopter, kaya hindi agad natatakot o umaalis ang mga hayop sa ibaba. Pero hindi nangangahulugang automatikong mas mura ang lahat ng misyon nito. Mataas ang presyo ng helium. Kailangan din ng malaking lugar para sa assembly, maintenance at storage. Hindi pwedeng iwan lamang ang napakalaking airship sa labas kapag may malakas na bagyo. Kailangan itong ilagay sa ligtas na lugar o ilipat bago lumala ang panahon. Napakamahal din ng certification. Bawat structure, control system, electrical component, emergency procedure at flight condition ay kailangang suriin. Kapag magdadala ito ng pasahero, kailangan nitong sumunod sa mahigpit na safety standard na ginagamit sa ibang commercial aircraft. Hindi pwedeng madaliin ang prosesong ito. Ang isang seryosong aksidente ay maaring muling sirain ang tiwala ng publiko. May problema rin sa bilis. Kapag kailangang ihatid agad ng gamot, rescue team, o military supply, mas mabilis pa rin ang airplane o helicopter. Kapag may port at maayos na dagat, mas maraming cargo ang kayang dalhin ng barko sa mas mababang gastos. Kapag may highway, mas simple pa rin gumamit ng truck. Kaya hindi papalitan ng airship ang lahat ng uri ng transportasyon. Magiging mahalaga lamang ito kapag ang destinasyon ay walang runway, walang kalsada, mahirap abutin o nangangailangan ng mahabang pananatili sa himpapawid. Doon nito maaring patunayan ang tunay na halaga nito. Ang kinabukasan ng airship ay hindi nakasalalay sa nostalgia. Hindi sapat na maganda itong tingnan o kahangahangang makita sa langit. Kailangan nitong makapaghatid ng cargo sa mas mababang kabuuang gastos. Kailangan nitong makalipad ng ligtas kahit nagbabago ang panahon. Kailangan nitong gumana ng paulit-ulit nang hindi laging nangangailangan ng napakalaking ground crew. At kailangan nitong makakuha ng sapat na customer para mabawi ang bilyon-bilyong puhunan sa development. Kapag nagawa iyon, maaaring makakita muli ang mundo ng malalaking airship sa ibabaw ng kagubatan, bundok, dagat at mga lugar na sinalanta ng disaster. Pero ibang-iba na ang kanilang magiging trabaho. Hindi na sila magiging floating hotel para sa iilang mayayaman. Hindi na rin sila magiging simbolo lamang ng kapangyarihan ng isang bansa. Magiging kagamitan sila para sa mabibigat na cargo, rescue, research, surveillance at pag-abot sa mga komunidad na matagal nang nahihirapang konektahan sa ibang lugar. Doon makikita kung talagang may ikalawang buhay ang teknolohiyang minsang iniwan ng mundo. Hindi dahil babalik tayo sa nakaraan, kundi dahil may mga problema ngayon na hindi kayang lutasin ng bilis lamang. May mga lugar na hindi nangangailangan ng mas mabilis na airplane. Ang kailangan nila ay sasakyang kayang makarating kahit walang airport, walang daan at halos walang ibang paraan para maihatid ang kailangan nila. Kapag napatunayan ng bagong generation ng airship na kaya nitong gawin iyon ng ligtas at sulit, hindi na ito magiging alaala lamang ng Hindenburg at Graf Zeppelin. Magiging bagong uri ito ng transportasyon, mas mabagal kaysa jet pero kayang pumunta sa mga lugar na hindi kayang abutin ng ordinaryong aircraft. At maaaring yun pala ang dahilan kung bakit hindi tuluyang namatay ang airship. Hindi ito naghihintay na palitan ng airplane. Naghihintay lamang itong mahanap ang trabahong para talaga rito.